Ito na nga mga kababayan, tila ang mga Marcos loyalists at Dilawan ay nagkaisa na para babagsakin ang mag-amang Duterte. Maging sa Kongreso sa pangungina ni Martin Romualdez at Makabayan Bloc, ano ba ang nagawa ng mag-amang Duterte sa bayan at galit-magalit sila? Maging ang asawa ni Pangulong Bongbong Marcos ay kasabwat ng Kongreso at Dilawan. Takot ba si PBBM sa asawa niya at kay Romualdez para pagsabihan niya ang mga ito na manahimik? At tutukan na makaahon ang mahihiram nating mga kababayan. Ito naman ang komento ng mga netizens. Maduming dumiskort si Tabaluzlos. May maitim na balak kay Sara Duterte. Anong ginagawa ni PBBM? Alam mo na binoto ka na taong bayan para pagbabago ngunit tahimik ka sa nangyayari. BBM ay sinyales ng ayon sa mga plano ni Tabaluzlos. Alalahanin ninyo mga Marcos kaya kayo pumuti at sumikat uli kayo dahil sa mga Duterte, kaya wag niyong antayin na DDS din magbalik sa inyo sa putikan, ayusin ni Mrs. Liza Marcos yan dahil Marcos Duterte sinusuportahan hindi sa'yo Liza Marcos Aranita. Magaling lang sa speeches kulang ng ngipin at strong hands must be firm to implement REITworks look and give attention prices of human primary commodities look inside what's happening. Nangyayari sa inay bayan natin, Diyos ko po tumigil ka na Martin at yang mga makaliwa, tama na po dapat magtulungan na lang tayo para umunlad ang ating bayan. Correct po lumabas na totoo wala siya pagmamahal sa bayan, sayang boto ko, talamak na ang droga, crime and corruption, smuggling at patuloy na pagtaas ng bilihin, sayang boto ko, akala ko kagaya siyang tatay niya. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po, pakinggan natin ang komento ni Sir Badong Aratiles. Ito hindi ko alam kung ako lang po nakakaramdam nito, no? Sa araw-araw na ginagawa ninyo dyan sa House of Representatives, tapos gusto mo pang idamay yung Senado, Risa Ontiveros. Sa araw-araw na ginagawa ninyo, tuloy-tuloy po, no? Mula po sa confidential fund. Tapos, ito lang po yung yung gusto kong iparating. Ito yung nararamdaman ko ngayon. Sabi ko, anong uri na tayo ng mga Pilipino? Anong uri na tayo ng mga tao? No? Is this how we pay our leaders? Yung mga matitino nating pinuno, ganito ba natin gustong suklian yung kanilang matinong pamumuno sa bayan? No? Matapos po natin silang maglingkod, alam niyo po, ang sukatan ko lang po ng matino yung pamumuno na naglingkod. Kung hindi po siya yumaman. Kung naglingkod siya ng 6 na taon bilang presidente at hindi niya po ikinayaman, katulad po na nangyari kay Pangulong Duterte, tapat pong naglingkod yan. No? Ang dami po nagawa. Ito po wala po kayong, buhat po na naging tao ko mula po kay Cory. Hindi pa ako tao nung kay Marcos Mula po kay Cory hanggang dito kay Pinoy, wala pong pangulo na nakagawa ng sangkatutak na proyekto katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte. Wala pong pangulo na talagang nakaramdam tayo ng matinding pagbabago. Bilang ganti, pinasalubungan natin yan, pinabayunan po natin yan, no? Nung paalis po siya, pinabaunan po natin siya ng pinakamataas na rating. Mahal na mahal natin. Ganyan ba tayo magmahal? Tayong mga Pilipino. Ako alam ko, nararamdaman ko maraming Pilipino. Wala lang nananawagan na mag-rally para kay Duterte. Wala pa. Pero malay natin. Malay natin. May magsimula lang kahit ilan lang siguro, no? Masimulan lang. Pakita natin na mahal natin si Duterte. Hindi tayo papayag na matapos maglingkod ng 6 na taon lahat na lang ikakaso. Lahat na lang iimbitahin. Yan po pinakamali, yung ICC niya. Meron naman po palang batas tayo dito sa Pilipinas na crime against humanity. Meron naman po pala. Meron po palang batas laban sa crime against humanity. Bakit hindi nyo sampahan dito? Alam niyo po, mahirap po kasi mag-organize ng rally, sa totoo lang.
Kina hindi po ang rally po akala niyo ba yung mananawagan punta tayo sa gano'n? Putya baka pagpunta natin do'n wala kayong permit. Mahirap po mag-organize ng rally, eh. Pero madaling sumama 'pag may nanawagan. Nakakapanggigil na, 'no? May pahayag po rito si Senator Amy, na lumabas po sa Philippine News Agency. Ang sabi po niya, "So they really want trouble? Well, PRRD has said bring it on. But the decision to cooperate or not is one of the executive, and my brother, the President of the Philippines, has already made it clear that the ICC has no jurisdiction to conduct the probe. I share that view." Okay. Inuulit-ulit to, no, ni Senator Amy na nagpahayag na si Pangulong Marcos na hindi natin papapasukin yung ICC. Talagang ang nakakagulo, Senator Amy, pasensya ka na. Hindi ko po talaga maintindihan kung bakit hindi nyo po kaya yung pinsan ninyo. Kayong magkapatid. House of Representative, yung si Risa Hontiveros, nakikigulo lang, nakikisakay lang. Pero dun talaga, tinanong siya kanina, ano masasabi sa ano, ano yan, mga congressman yan. Hindi niya pinatitigil, wala siyang tuloy-tuloy lang. Very clear yung sinabi ng ating Pangulo, sabi ni Senator Amy, na hindi dapat makialam ang ICC. Hindi kailangan ng tagalabas pa, mga banyaga pa magsabi sa ating pulis kung sino dapat huliin, arestuin, ikulong. Yan po, narinig po natin yan, sinabi ni Pangulong Marcos yan. Ito po talaga, ang tanong ko nga po sa inyong magkapatid, no, Senator Amy at si PBBM, naawa po ako kay PBBM. Ito po, alam niyo po ba habang nagkakagulo po yung kung ano-anong ICC na naman. Real talk po. Ito tignan niyo habang nagkakagulo tayo rito, ang Pangulo po nasa palasyo. Nagmi-meeting po sila ng kanyang mga gabinete. Alam niyo kung anong pinag-uusapan nila? Ito. Ayan, maintaining the Philippine economy's resiliency among global economic slowdown. May slowdown po ngayon, pambung pandaigdig. Nagmi-meeting po sila paano po mapapa-unlad yung Pilipinas. Mahal na Pangulo, kahit na ano pong pagsusumikap ninyo, mag-meeting kayo na mag-meeting, maggawa kayo ng mga proyekto para paunlarin ng Pilipinas. Ang kino-cover po ng media ngayon, yung nagaganap po sa House of Representatives na pagpapapasok sa ICC. Ang kino-cover po ng media yung mga sinasabi nila Barry Gutierrez, sinasabi nila Laila de Lima. O alam nyo na ngayon kung bakit napalaya si Laila de Lima. Yung hindi kayang gawin ni Risa Hontiveros, hindi kayang gawin ni Leni Robredo dahil pasyal-pasyal na lang. Hindi kayang gawin nila Drilon dahil wala na talaga, namamahinga na. Hindi kayang gawin ni Trillanes dahil kahit magsalita si Trillanes, wala na nakikinig. Si de Lima po pala ang magiging attack dog talaga. No? Lahat na po. Sinabi na ni de Lima, eto na naman, may bago na naman po si de Lima ngayon. Ang atake na, hindi na po sa tatay, sa anak na. Kay Sara Duterte na, direkta na. Si Sara Duterte ba nagpakulong sa'yo, de Lima? Ang alam ko, ang dapat mo lang iputak yung nagpakulong sa'yo. Hindi po. Nakialam na rin si de Lima ngayon. Umaatake na rin. Kasi hindi nila kayang gawin ni de Lima eh. Ito po ang sinabi ni de Lima ngayon. Atake kay Sara Duterte. While purporting to champion the position of PBBM as chief architect, pinagbibintangan niya pa na nagkukunwari. Sinasabi niya na bagamat kunwari si Sara Duterte ay nagsasabi na
ginagalang niya yung posisyon ng Pangulo. Ha? Sara Duterte is actually undermining this presidential prerogative when she said she intends to submit her own legal position on the matter. Oh. Ang sinasabi po ni De Lima, no? Bagamat sinasabi ni Sara Duterte na ginagalang niya ang Pangulo, sa katotohanan, ina-undermine niya. O may sarili siyang diskarte. Tuloy natin. But as a member of cabinet, VP Sara has no business submitting such legal opinion. Pero dahil siya ay miyembro ng cabinet, wala raw siyang karapatan na mag-submit ng such legal opinion. In her capacity as DepEd Secretary, the ICC matter has nothing to do with the DepEd. Kinakalimutan mo, Vice President siya. Kinakalimutan mo, anak siya ni Duterte. Ang gustong gawin ni De Lima, walang gawin si VP Sara habang inaatake nila yung tatay. Ang gustong gawin ni De Lima, pusasan si... Kita nyo? Yan, mga mga legal eh. Di ba? Legal yung termino. Attack dog, hindi na po si Digong ang inaatake nito. Si Sara Duterte na. Ipapaalala ko sa iyo, hindi lang po siya DepEd Secretary. No? Laila De Lima. Paalala lang po, si Sara Duterte, hindi lang po siya DepEd Secretary. Si Sara Duterte po ay Vice President po ng Pilipinas. Ibig mo sabihin, walang say ang Vice President ng Pilipinas. Kayo lahat may say. Lahat ng dilawan, lahat ng mga bungal, lahat ng mga pukit, kahit na nagtsuran nyo. Seljok no, lahat ng mga pakit sa Pilipinas. May say kayo lahat. Nagsama-sama kayo mga mukha kayo ulalo lahat. Lahat ng ulalo pwedeng magsalita tungkol sa pabor ba sila o hindi sa ICC. Pwera lang ang Vice President ng Pilipinas. Grabe naman kayo. Si Seljok no, si De Lima, si Rizon Tiberos na wala namang alam sa batas. Tungkol dyan sa international. Lahat kayo pwede kayong magsabi ng kung ano-ano tungkol sa ICC, posisyon nyo. Yung Vice President hindi pwede magsalita. Ano sinabi niya? VP Sara has no business submitting such legal opinion. Legal opinion ng isang abogada. Legal opinion ng isang Vice President. Legal opinion ng anak ng dating presidente gusto niyong ipakulong. Ayaw niyong pagsalitain? Bakit takot kayo? Kaya pinalaya yung mga inayupak na yan. Para madagdagan ng mga atakdog eh. Pikon ako. Pikon ako. Nga. Ano magagawa mo? Anong gagawin mo kung pikon ako? High blood po ako noon pa. Hindi pa po ako vlogger. High blood na ako. Tignan niyo po. Sila lahat pwedeng makialam. Pwera raw si Sara Duterte. Dahil wala raw yan ng kinalaman, ICC matter has nothing to do with DepEd. Bakit yung pagmumukha nyo ba? May kinalaman sa ICC? Yung mga pagmumukha nyo, may kinalaman ba sa ICC? Tatay niya yung Tatay niya yung nakasalang eh. O siya mismo yung isasalang nyo eh. Sasabihin nyo, wala raw pakialam si Sara Duterte. Huwag daw magbigay ng legal opinion. Bakit kayo natatakot sa legal opinion ni Sara Duterte? Gusto nyo kayo lang mang-impluwensya sa gobyernong ito? Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito,
I-komento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.